Siya nga pala yung mga staff dito guys ay mga Chinese. May mga nagtatrabaho dyan. Puro Chinese. Oh, kawaii dati. Yung ganitong pamilihan ay madalas tambahin ng mga kababayan natin Pilipino at mga iba pang lahi. Hi guys, samahan niyo po pala kami sa simpleng buhay namin sa Japan. This is Airi and this is Akira and this is Mami Lita and this is me, mga Kulis Vlog. Let's go! Hi guys, mapagpalang araw. Simpleng araw para sa simpleng pamilya dito sa Japan. Araw ng linggo, syempre walang pasok pero walang kawala sa gawaing bahay. Kaya sinimulan ko muna magtanggal ng mga ligaw na dahon. Parang ako guys, ligaw na yung utak kakaisip na mablog. Di joke lang. Sa mga oras na ito ay minamartes nga ako ng kapitbahay namin Japanese. Tayo. Ano ko na yung Pilipina? After nga natin magdamo ay magtanggal pala ng damo at may nagpadala nga ng mensahe, kain daw sa labas. Syempre grasya, kaya gayak agad. Birthday daw ng asawa ng kapatid ni Mami Lita na si Bayaw Mark. Ika nga nila bawal tumanggi sa grasya, kaya dali-dali ko na rin kinuha si Buddy. Alauna pasado na nga at katatapos lang ng tanghalian, kaya kahit busog pa nga mga bata at kami, go pa rin. Sayang ang blessing, hindi dapat pinapalagpas yung mga gantong invite. At ang sabi nga guys ay magkita na lang sa restaurant. Andito na nga tayo sa madalas namin kinakainan na Chinese restaurant na malapit dito sa amin. Kapag may birthday celebration kasi guys, dito namin ginaganap. Or mas mura kasi dito at abot kamay yung presyo lalo na kapag marami yan. Kaysa sa ibang restaurant, no, ay single yung order. Dito kasi meron silang set na o malaking serve ng mga ulam at mga tsahang, mga fried rice, ganun. Kaya kapag may birthday sa amin guys, ito ang pinipili namin kainan kasi nga ay makakamura kami. Madalas ko naman nabablog to, kaya sa mga subscribers ko na nakapanood sa akin ay siguradong alam na po ang mga menu dito. Pero sa mga hindi pa po ay ipapakita ko po sa inyo today kung ano po ba yung mga nakakain sa Chinese restaurant na ito dito malapit sa amin, no? Sa Chibaken, Nodashi, Japan. Itong restaurant na ito ay tumatanggap din ng reservation lalo na kung marami kayo, dahil nga marami din kasing kumakain lalo na kapag Sabado at Linggo. Pwede naman walk-in basta matayaming lang na walang tao. Kahit marami kayo ay okay. Pero kahit kasi maraming tao guys, mabilis lang naman natatapos kumain yung mga Japanese. Hindi naman sila tumatambay na. Dumating na yung order guys at meron tayo ditong fried rice na manghang. Manghang yun, diba? Beef fried rice. Yung isa, Hipon. Shrimp fried rice. May shrimp, carrots, at green peas. May itlog. Yan, mga gusto ng bata. Tapos meron ditong karage na may may sauce na, may suka na siya. No? Pero meron din namang plain. Yan, may plain na mayonnaise lang sa usawan. Tapos anong meron ditong guys, anong tawag dito? Sa atin kasi kung tawagin to parang fritada na rin to o kaldereta mitay, parang siyang kaldereta. Siyempre merong nirari ba, yung favorite natin. Yan. At dalawang order nga pala in order. Yan, kung makikita nyo guys, kainan na. Siyempre meron ding sabaw guys, no? Soup number 9. Alit ang kinakainan ni Poy alit na. Napakapak lang. Haro ikaw. Solve. Airi. Tulala naman si Ai-chan. Kain na Chang. Itong Chinese restaurant na to guys, ay iba yung flavor niya. Yan. Itong restaurant na to guys ay hindi lang Chinese ang kumakain. Siyempre pinupuntahan niyo siya ng mga Japanese, katulad natin Pilipino. At iba pang lahi. Puntahin siya. Sikat to dito sa Noda. Sarap. Siyempre para sa mga bata yung fried rice na yun. Dito tayo sa isa yung uusok pa. Oy, diet tayo, konti lang. Pwede nga. Si Tonyo, nasa na? Hindi makakain yun. Hangover eh. Wala, hindi kaya nun. Yung laman nito guys, parang ribs, no? Ribs to nga, diba? Ribs, no? Yung nangyari kaya sa nilaga. Sa,
sinigang. Ito guys, masarap tong laman na to. Pero hindi ko alam kung anong tawag dito. Pero kasi para siyang, gaya nga nasabi ko na para siya apritada, kaldereta, ganun. So itong ulamin natin. Tsaka itong nirariba. Yan. Basta lang, diet lang tayo guys eh. Yung laman niya guys, napakalambot. Diretso nyo lang. Tsaka malasa, no? Yung mga Chinese talaga malalasa, gumawa ng pagkain. Ibang-iba yung timpla niya sa mga Japanese food. Lambot, pati yung mga taba-laba. Itong nirariba guys, ay masarap din. Pag napunta tayo sa mga Chinese restaurant, testin nyo itong pagkain. Malutong pa yung ano niya, matok. Ano ba ito? Toge. Sarap ah. Sabaw, sayang sabaw, hindi nyo. Ako, titira ko na yung sabaw. Ako, sabaw. Sabaw. Siyempre guys, hindi rin mawawala yung mga condiments. May mga patis, toyo, suka, ayan, may paminta. Nakalas lang yung laman niya, nandiyan nahulog. So, yung mais, ano ba lasa niya? Lasang kaldereta? Ano? Lasang apertada? Lasang humbat. Humba? Humba. Parang mechado, di ba? No? Parang ganun yung lasa niya. Hindi Japanese corn yung gamit ko. Yung ordinaryong mais, ha? Yung ano? Puti. Vietnam, puti. Sarap kumain ni Haro. Tapos na. Bro, kain pa. So may mga milk tea sila guys. Kung mapapansin nyo, may mga tapioca sila, may mga sago. Yan, pambata, no? Ito ang nirariba guys ay mayroong toge, spinach, carrots, toyo, tapos may atay siya guys, may atay. So kinain na natin yung atay guys. So napakasarap nito. Isa to sa mga favorite ko. Tsaka ni Mami Lita sa Chinese restaurant. Siyaw ba guys, nalay ko. Mayang cover pa. Hindi makakain yan. Sabaw lang ito oh. Ayan oh, sabaw-sabaw to oh. Alam ko para sa ito. Kaya tinabi ko agad. Ito gamitin mo ano, ito malinis to. Panguha ng sabaw. Gamitin ka sa Oh, yan, panguha ng sabaw. Ayan. Gamitin ka sa sabaw. Orange pie parehas ah. Kambal na naman, no? Tinikman din natin yung fried rice na may shake. Masarap din guys, no? Siyempre yung karaging may suka. Tikman natin. Angit eh. Taba. Sarap guys. Yan, sige na. Okay, man. Sarap na ito guys, oh. Bagal sa fried rice. O tayong pansit. Yan. May pansit pala dito, hindi ko nakita. Nawala sa ano. Yakisoba. Hindi masarap pa, may mushroom yun. Oh, may carrots. Tikman natin to guys. So, tikman natin tong pansit nila. Siya nga pala yung mga staff dito guys ay mga Chinese. May mga nagtatrabaho dyan. Puro Chinese. Pero magagaling sila mag-Nihongo. Meron? Oh, tuloy pa. Ah, tuloy hindi papasin. Ang sarap. Maasim-asim. Meron ba? Yung pansit. Nakakabusog guys, tapos na tayo kumain. At dito nga pala sa pagpasok sa pintuan nila, meron silang mga tinitindang prutas na may pakwan at iba pa. Hindi ko alam yung tawag. Meron. Dito pala meron yung China. Aman, momo. Yan, momo. Ayan. Ito naman ay hindi ko mabasa yung kanji guys eh.
apple, peras, ano ba to? Hindi ko alam kung anong basa guys, you know? So yung parking niya guys, ay meron parking dito sa harap ng restaurant. At meron din parking dun sa tawid, ayun sa kabila. So madalas ko naman to na iba-vlog, kaya alam ng mga subscribers natin dyan na madalas namin to nakakainan kapag may mga handaan o may celebration, no? Gensho, yan. Gensho no, the branch nga pala kung tawagin dito yan. Bago ko nga pala makalimutan guys, yung mga natirang pagkain ay pwedeng i-take out dito. Meron kasing restaurant dito sa Japan na bawal iuwi yung pagkain. After nga natin kumain guys, dumaan lang muna kami dito sa Mega Sports dahil bibili namin yung pinangakong regalo ni nanay kay Ate Akira nung nakaraang birthday niya. So bibili natin yung special gift ni nanay, no, kay Ate Akira. So abangan nyo kung ano yun guys, no. Kung napanood nyo po yung mga previous vlog natin, alam nyo po yun kasi pinakita po doon kung ano nga ba yung iririgalo kay Ate Akira. Yan guys, nandito tayo sa Mega Sports. So yung nakita namin yung nakaraan sa sports depot yon. Kaso meron naman dito yon, kaya dito na lang namin bibilin. Sana yung perang bigay sa'yo nanay? Kano laman yan? Ha? Kano? Ha? Mang Roxy, mas mapera pa sa akin naman ng wallet ko ni Haku. Ano yung regalo sa'yo ni nanay? Na pinangako? Bola. Meron dito, naku ba? Punta sa mga volleyball. Nasa volleyball ka na ba? Nasa soccer ka pa lang eh. Soccer area pa lang ito eh. Dapat volleyball and basketball. Ayan na. Malapit na. Ano dyan? Ayan na yung mga volleyball oh. Tsaka basketball oh. Wow! Wow, taray naman. So, ito nga pala yung pinangako ni nanay na regalo sa kanya. Pumili ka na. Ayun, mga na-plastic pa, oh. Ano yung pag na-plastic na second hand? Wala siyang box. No? Ayan, oh. Ayan. Pili ka na. Ano bang gusto mo dyan? Parang mas maganda to. Parang mas maganda yan, nak. Ito yung sand lang yun. Pangit. Ang ganda to, oh. Ito Mikasa. Ay, hindi Mikasa yan. Kaya yung sen lang siya. Kaya 4,000 yen lang siya, guys. Molten din tatak. So, yung mga Mikasa ang may... Oo nga, ito Mikasa. Maganda. Ang bigat nito eh. Mas mura ang Molten. Kaso, tignan mo magka-presyo sila, oh. Kasi may ano siya, eh. May iba design niya, oh. Diba? Kasi parang sa kanya plain lang, oh. Oh, hindi siya magaspang. Ito magaspang, oh. Kaya mas maganda siya. Kaya may mahal siya. 8,800. Yung isa 4,000 yen lang. So ano gusto mo dyan? Bili na. Kayang-kaya naman ng pera mo yan, eh. Gusto mo bigyan mo 1,000. Mas na makakit ang bumili. Diba? Dapat bigyan mo si Papa. Papa walang pera. Okay lang yun. Regalo naman sa'yo nanay yun eh. So, mamaya guys ay magti-tiktok na naman ni Ate Akira. Sana magustuhan nyo ulit yung gagawin namin TikTok. Ano nagustuhan mo? Ikaw maghahangin yan na. Ito medyo matigas oh. Pero maganda to na ko. Mikasa na to. Yan. Tsaka to. Ito malaki-laki yung size nito eh. Ito maganda rin to. 8,800. 8,000 to 6,000. 6,700. 6,700. Ba't iba yung price? May size no? May size siya. Ito 5, 4. Ano, pili na iba-iba kasi ano niya. Design. Ano, tagal naman pumili. Gusto mo yan? Lubuhan mo to Lubuhan. Lulubuhan? Pwede ba yan? Sabihin natin dun. So ano yung napili mo? Uy. 6,700. 6,700. Ayan. Molten. Ba't yung molten na to? 8,800. Tapos ayan 6,700 lang.
Tapos meron namang 9,000, no? Ano kaya yun? Hindi mo ba nababasa? Wala mga sulat eh. No? Ang pinagkaiba nun, ito 7.3, ito 8.8, oh. Oh, sa size ba? Step. Carry. Ah, oo nga. Ito, please static 4. Ito naman, Carry you. please static carry you. Iba-iba pala. Tapos ito, B5. B5, iba-iba yung model niya. Kata, naintindihan ko na. So, depende sa model, no, ng bola. Kasi iba-iba siya ng ano, yung iba makinis lang, iba magaspang, yung iba makapit sa kamay, iba madulas, yun. So, ganun, guys. O, ayan na. Final decision. Okay. Hindi na pwedeng hanginan yan, eh. Look! Ayan, nakatigas yan. Ayan, ito lambot din, oh. Oh, malambot din, oh. Wala bang ano to? Ito na ako, sobrang lambot, oh. Babombahan. Ay, hindi na bubo. Meron yan. Pwedeng hanginan yan. Tanong mo na lang doon. Dali ka na. Tanong natin doon. So, bayaran na natin ito. 7,000. Gagaling ka ba talaga sa volleyball kapag may sarili kang bola? Baka pilay na naman yung daliri mo yan. Hindi ka pa Ito pa. tax. No, 17. Hindi ka pa nagko-competition eh. Bali agad daliri eh. Bali sila Mami Lita nga pala ay nasa bazaar na nasa taas sa mga second hand na tinda. At nagdadalawang isip kami kung pwede bang pahanginan yung bola. Ay, nandito na, uy. Oh, kung pwede bang pahanginan yung bola kasi medyo malambot to, sabi ni Ate Akira. Tatanong sa amin dun sa mga staff kung pwedeng lagyan ng hangin. O sabi ko naman sa kanya, pumili na lang siya ng medyo matigas na, no, kasi paano na nga natin ipahanginan dito kasi baka wala pa naman tayong pin sa bahay para tayo lang maghangin ng sarili. Ano yung matigas? Titigas to. Ba't ganun? 8 yan. Ang titigas sa mga 8-8. Baka ganun nga talaga yun. Oh. Ito lightweight, hard, ganun, parang ganun. Kaya iba-iba yung presyo. Diba? So, payment tayo, nakaharap tayo ng sa kasing presyo ng kanina na malambot. Ito medyo matigas na to. Oh, yung pera mo, baka mabawasan pa yan. Gastos is real ka rin, no? Bali, regalo naman sa inana yan, eh. Wala ka naman gagawin sa pera dito, eh. Ano bang gagawin sa pera? Bilhin ko yan ng mga Shane. Yun na, bye ka na, oh. Meron pala silang panghangin dito, guys. Pwedeng hanginan. Pag malambot na kuha, pwedeng panginan. Yan. Wala mo na. May panginan pala eh. Naghanap pa tayo ng matigas sa bola. Hahanginan pala doon sa counter kapag binayaran na, guys. Dahil summer na nga, guys, dito sa Japan, uso na ngayon yung mga camping at uso na ngayon yung mga punta sa pool resort na kakailanganin yung mga tent na katulad nito. Kaya madalas marami na nagbebenta nito ngayon, lalo na sa mga second hand shop. Marami kayong makikitang ganito. Pupunta na sila Mami Lita dito sa Super Book of Bazaar. Nung nakarang vlog ko, guys, ay nalabel ko na to. No? So pangalawang beses ko nang pupunta dito. Pangatlo na yata, guys. Diba dati to yung restaurant? Toys R Us nga dati yan, ngayon Book of Bazaar siya pinalitan na. Di ba pumunta tayo dito ng dalawa? Si Irie pala kasama ko. Hindi pala ikaw nung nag-vlog kami dito. No. Si Mami Lita, guys. Oh. Si Irie. Ano mga nabili dyan? Oh, bumibili ka pang tumitingin ka na agad. Nasa tiyan pa si baby, wala pa. Excited yan. Tumitingin na agad ng child seat, guys, ano, pang baby, si Mami Lita. Irie, anong binibili mo dyan? Ipapabudol ka dyan, Irie na naman. Pansulat na naman. Ang dami mo na sa bahay niya na. 110 yen daw. Lahat? Oo. Mura,
Yun nga lang, maghahalongkat ka lang, no? Kung anong, bala ka na kung anong makita mong ano, papakinabangan, basta 110 yen. Ano yan, Nget? Sino? Para kay Irie? Kay Akira. Ganyan ka size ni Akira yan, no? Ganyan kalaki. Ano ba size niya? 120? Yan, kay Akira yan, no? Okay, 160 na si Akira. Ay, 160 na ba si ate Akira? Copy niya sa ano, Nagariano. Ano ba, Mi? Ano ba yan? Ang liit sa kanya yan. Ito doon. Hindi sa kanya yan. Hindi kanya nasukat sa kanya. Hindi naman ba? Bakit? Kawaii, no? Oh, kawaii dati. Ah. 丈がね、Ma, chichay eh. 伸びる。 So, ne. Yeah. Tinitingnan si ate Akira ng ano. Favorite ako ng mga lola eh. Alam mo ba yun pa? Pati yung Hindi. sa harap ng matanda. Paborito. Talaga lang ah. Maiksi oh. Hindi yan nasukat. Guy. Hindi ka marunong magsuot ng ano, kimono. Sorry ha. Ano yan, pagka ano, kimono, yukata, ano pa isa? Yung kimono, saan ginagamit yun? Sa mga matsuri. Tapos yung yukata, sa graduation. Tapos ano pa? Yung isa, Hakama. akama. Para sa naman yun? Hakama pang... Ano? Well, mami. Yung pang grade 1 yung Hindi naman. Ginagamit din yung pang graduation. Ah, Sa mga events. Sa mga events. Ata, ayun ko. So, iba-iba pala ang ano ng ano, style ng mga kimono, yung mga Japanese na traditional na damit nila, no? Iba-iba pinagagamitan ng kimono, yukata at hakama. So, yun guys, no? Sana may nakuha kayong ano, tip kay Ate Akira. May mga cup dito guys, no? Mayroon talaga kasama si Mami Lita mag ano, sa mga bilihan ng ganito, no, nak? Tagal mamili. Ito pa, low. Magkano naman? Long time. 4,000. Anong tatak? NY. New York. Yan nga. Ayun, Chicago Bulls, oh. Pula, yung pula. Magkano yan? Meron ka ng ganito ah. Bulls yan, wala pa ako niyan. Magkano? Nak? 2,000. Mura. Alam nyo ba guys, yung mga ganitong pamilihan ay madalas tambayan ng mga kababayan natin Pilipino at mga iba pang lahi. At tatambayan rin ito ng mga Japanese, no? Dito sila naglilibang kapag rest day nila. Ang Book of Bazaar nga pala guys ay nakilala sa mga tindahan ng mga libro, magazine. At dinagdagan lang siya ng iba pang mga bilihin katulad ng mga appliances at mga damit na second hand, no? At mga bags at mga cellphone. So, ang priority nila talaga dati ay itong mga libro, no? Bayan po. Uwi na tayo at magpa-practice daw siya ng volleyball. Fingerprints. Magpa-practice pa guys, no? Kala mo, professional na. Fingerprints. Sila Bayaw nga pala ay nasa bahay na ay magse-celebrate nga sila ng birthday, no? Dahil birthday ng asawa ni Bayaw Mark, yung bunsong kapatid ni Mami Lita. So, nauna na sila umuwi dahil magbibir sila. So bali pagka-uwi ay nag-practice kagad si Ate Akira at kasama niya si Yaobat kasi hindi tayo marunong mag-volleyball. Kahit nga basketball guys ay nakalimutan ko na rin simula nung nag-dancer-danceran ako at nag-gitara ay nakalimutan ko na humawak ng bola. Forward na tayo guys at naglalaro na nga ang mga bata. Syempre ang mga matatanda ay maglalaro rin ng pasahan ng baso. Dahil nga birthday ni asawa ni Bayaw Mark ay relax time na rin kaya so paano. Ito na lang muna ang handog ko sa inyo. Kita-kits sa mga next vlog. Bye, Jane. Arigatou gozaimasu.